Inflation rate sa bansa para sa buwan ng Hulyo ngayong taon bumagal pa sa 0.9%. Mura ang bigas, isa sa mga dahilan ng mas mabagal na inflation ayon sa Philippine Statistics Authority. Philippine Coast Guard kinumpirma ang ulat ng tunog ng mga pagsabog sa silangang bahagi ng Palawan kagabi dahil sa rocket launch ng China. Visayas Grid, isa sa ilalim sa yellow alert mamayang hapon at gabi dahil sa manipis na supply ng kuryente ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Bilang ng mga nagpatala sa nakalipas na 4 na araw ng voter registration, umabot na sa halos 900,000. COMELEC sinabing ito na ang pinakamaraming nagparehistrong botante sa kasaysayan sa loob lamang ng maikling panahon. 58 anyos na lalaki sa Iloilo nasawi dahil sa hinihinalang meningococcemia. At former Brazilian President Jair Bolsonaro isinailalim sa house arrest. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, August 5, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Bumagal ang naitalang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Hulyo ngayong taon. Base sa latest report ng Philippine Statistics Authority, bumaba ito sa 0.9% na mas mabagal kumpara sa 1.4% na nai-record noong June 2025. Ang detalye alamin natin kay Jed Naresina live. Jed, base sa report ng PSA, ano ang mga dahilan ng pagbagal ng inflation rate nitong nakaraang buwan? Magandang ayon sa PSA, isa sa mga dahilan ng pagbaba ng antas ng inflation nitong nakaraang buwan ay yung mas mabilis na pagbaba sa presyo ng bigas kung saan ayon sa kanilang datos na itala yung negative 15.9% rise inflation nitong July. Simula sa taong 1995 na datos ng Philippine Statistics Authority, ang negative 15.9% na ang kanilang naitala na pinakamalaking pagbaba sa presyo ng bigas. Claire Dennis Mapa, nagsimulang bumaba ang presyo ng bigas noong December 2024 at nagpapatuloy ito hanggang sa kasalukuyan, kung saan itong buwan ng Hulyo, isa ang bigas sa nakapagtala ng mas mabilis na pagbaba sa presyo na nakaambag sa pagbaba rin ng inflation rate nitong nakaraang buwan. So siguro mga next 4 months we still be seeing negative inflation for rice. Continuous naman yung pagbaba ng presyo even sa ating price per kilo. Ayon pa kay Yusek Mapa, may impact ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa merkado sa patuloy na pagbaba ng rice inflation. Maaaring ito aniya ay dahil sa pagkakaroon ng kompetisyon sa mga pamilihan upang masabayan ang mababang presyo ng bigas na ibinebenta ng pamahalaan. Bukod pa rito ang iba pang intervention ng gobyerno sa pagpapababa ng presyo ng bigas sa merkado. PSA nitong Hulyo ang pagbagal ng inflation rate sa bansa, kung saan nitong nakaraang buwan ay bumaba sa 0.9% ang naitalang inflation rate na mas mabagal kumpara sa 1.4% na naitala noong June 2025. Isa sa binabantayan ngayon ng PSA or hindi inaalis ng PSA yung posibilidad ng pagtaas naman ng mga presyo pagdating doon sa mga gulay, lalo na't nitong mga naiwang at bagyo doon sa mga taniman ng gulay sa bahaging Luzon. At bukod dyan, nabanggit din ng PSA doon sa posible or sa planong pagtataas ng taripa ng imported rice
Ayon sa TSA, magkakaroon ito ng epekto pagdating naman sa retail prices ng mga bigas at ito yung kanilang imomonitor kung gaano magiging kabilis o kung gaano e-epekto yung pagtataas ng taripa sa presyo naman ng bigas sa mga pamilihan. Ayan muna update, balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Umabot na sa halos 900,000 ang bilang ng voter registration kaugnay sa isasagawang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Ayon sa Commission on Elections, mayroon ng halos 900,000 mga botante ang nakapagpatala sa nakalipas lamang na 4 na araw mula nang muling buksan ang voter registration noong August 1. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maituturing ito na pinakamatagumpay na voter registration sa kasaysayan dahil sa dami ng mga nagparehistro sa loob lamang ng ilang araw. Pinakamarami sa mga nagparehistrong botante ay mula sa Calabarzon, sinusundan ng Central Luzon, pangatlo ang Metro Manila at ika-4 ang Bicol Region. Nauna nang sinabi ng COMELEC na target lamang sana nila na makapagparehistro ng nasa 1 milyong individual sa kabuuan ng voter registration na tatagal hanggang sa August 10. Ngayong nalalapit na ang budget deliberations para sa 2026 proposed budget, nagbabala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga budget insertion. Ayon kay Pangulong Marcos Jr. sa nakaraang deliberasyon sa 2025 budget, tinanggalan ng pondo ang ilang foreign assisted projects. Bukod sa nasa panganib niya ang mga proyekto, nasisira rin ang reputasyon ng bansa dahil sa aksyon na ito ng Kongreso. Yung pinakamalaking naging problema yung foreign assisted projects, tinanggal halos lahat ng funding. So, kailangan natin ibalik yun dahil importante yung mga foreign assisted projects. At saka sinisira pati yan ang reputation natin. Muling iginiit ni PBBM na ibabalik niya sa mga mambabatas ang 2026 General Appropriations Bill kung magkakaroon ito ng sobrang insertions o ilipat ang pondo sa mga proyektong hindi naman nakalinya sa National Expenditure Program. Ayon sa Pangulo, handa siya sa reenacted budget. Well, yes, I'm willing to reenact the budget if that's what we'll have to do. Since I made it already, I made New Year's Day the hard deadline. I'm sure we will find. I'm sure we will find the way. May hawak na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mga pangalan na nasangkot umano sa anomalya sa flood control projects. May mensahe rin ng Pangulo sa mga kaalyadong opisyal na maaring sangkot sa issue. Narito ang report ni Nel Mariboho. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Isa sa mga nakatanggap ng malakas na palakpak sa nakaraang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang banta sa mga responsable sa palpak at maanomalyang flood control projects. Sa kanyang bagong podcast, inilahad ng Pangulo ang dahilan kung bakit nagdesisyon siyang isapubliko ang isyung ito. Ayon sa kanya, nagsimula ito ng kanyang inspeksyonin ang mga lugar na sinalanta ng bagyo. It started in last December. Nung umiikot ako dahil nga sunod-sunod yung bagyo at nakikita natin kung talagang napakabigat ng ulan. Nung nangyari na naman itong bagyo ngayon, pagpunta ko, nakita ko hindi nagagawa. Akala ko ba meron tayong linagay dito? Hindi pa naumpisa, whatever. Yun, the usual excuses. Gate ni Pangulong Marcos, kailangang may managot dito. They know who they are. They know who they are. Meron naman dyan talagang mga notorious. Matagal nang ganito ang ginagawa. I'm sorry, but they will have to account for their actions and they will have to account for the expenditures that they have made na hindi natin nakikita. May mensahe rin ng Pangulo sa mga kaalyadong opisyal na masasangkot sa issue. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Ayaw na kitang kaalyado.
May hawak na rin si Pangulong Marcos ng mga pangalan kung sino ang mga posibleng sangkot sa anomalya sa flood control projects. We already have some names that are coming up that will be, first of all, corporations that mga contractor na talagang kitang-kita na hindi magandang trabaho nila. So, we will put them on a blacklist. Hindi na sila pwedeng magkontrata sa gobyerno. Number 2, lahat ito, yun na nga, kakasuhan natin. Hindi rin lilimitahan ni PBBM ang pag-iimbestiga sa mga flood control project, kundi masasama na rin ang iba pang proyekto ng pamahalaan. Hindi naman maaari, dito lang tayo nag-audit, dito lang tayo naghahanap ng mananagot. Kailangan lahat, kung sino man may naging kasabwat dito sa ganyang klaseng pagtrabaho, sorry na lang. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Iginiit ng Department of Public Works and Highways o DPWH na kailangan na ng master plan para sa drainage system ng Metro Manila sa gitna ng suliranin ng rehiyon sa mga pagbaha. Ginawa ang pahayag nang humarap ang kagawaran sa isang briefing sa House Committee on Public Accounts kaugnay ng mga proyektong infrastruktura ng DPWH kabilang na ang flood control at drainage projects ng pamahalaan. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Inihayag ni Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan na walang drainage master plan sa buong Metro Manila. Ginawa nito ang pahayag sa kauna-unahang briefing ng Department of Public Works and Highways o DPWH kaugnay ng mga proyektong infrastruktura nito kabilang na ang flood control project sa House Committee on Public Accounts ng 20th Congress. Ayon sa kalihim, mayroong master plan sa 18 pangunahing river basin sa bansa, kabilang na ang Pasig-Marikina River Basins, subalit walang internal drainage para sa National Capital Region o NCR. Kaya naman parehong naniniwala ang DPWH at ilang kongresista na napapanahon ng magkaroon ng master plan para sa drainage system ng Metro Manila. Knowing this data, do we have a master plan? Are we following it? Dahil gumagawa tayo taon-taon ng budget. If we are not spending it based on the master plan, then we're wasting money. We need to undertake a real to goodness integrated master plan, drainage master plan for Metro Manila. I think... So, Mr. Secretary, is it that we are made to understand that currently we are not following any plan? Unfortunately... Kanya-kanyang yes. allocation lang. For Metro Manila, that's correct, Your Honor. Ipinunto naman ng isang mambabatas na kailangan ding tugunan ang suliranin ng basura sa Metro Manila. Ayon kay Caloocan City Representative Edgar Erice, House Senior Deputy Minority Leader, hindi ang flood control projects ang pangunahing dahilan ng matinding pagbaha sa Kapitolyo ng bansa. Due to corruption of local governments, ang estimate po na nakokolekta na basura 30 to 40% lang. Lahat ng solid waste natin na pupunta sa mga creek saka mga kanal. Dahil nga sa pag-question doon sa mga contracted dredging projects ng DPWH, pinahinto yan. Pinahinto. Pero hindi dapat ipahinto. Bukod sa punong-puno na ng basura, there are 646 families, informal settlers, living on top and beside of our natural waterways. Yan po yung problema, hindi yung flood control program. Samantala, nakatakda ng isumite ng DPWH sa tanggapan ni PBBM sa lalong madaling panahon ang ulat kaugnay ng mahigit 7,800 flood control projects na nakumpleto na ng pamahalaan mula taong 2022 hanggang 2025. Manghihingi rin ng kopya ng report ang House Committee on Public Accounts. Isinagawa ng House panel ang pagdinig bilang tugon sa panawagan ni PBBM ng pagrepaso sa infrastructure projects kabilang na ang flood control projects kung saan pinaniniwala ang may sangkot na katiwalian. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Inihayag ni House Committee on Appropriations Chairperson Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing na aalisin na ang tradisyon na pagkakaroon ng small committee sa budget process sa Kamara. Ang small committee na ito ang nagko-consolidate ng individual amendments ng House members sa proposed national budget. Nagbabalik si Rosalie Cos. Magpapatupad ng reforma ang House of Representatives sa isasagawang deliberasyon sa panukalang pambansang pondo para sa 2026. Kabilang narito ang pag-aalis ng small committee na binubuo para i-consolidate ang individual amendments ng House members sa proposed national budget. Inihayag ito mismo ni Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing, bagong halal na chairperson ng House Committee on Appropriations. We will abolish the practice of forming a small committee to deliberate on institutional amendments. Gayunman, panukalang palitan ito ng House Subcommittee on Budget Amendments Review na ilalagay sa umpisa ng proseso sa pagtalakay sa budget proposal at bubuksan din sa publiko. Ang Senior Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations, makinatawan na inonominate ng political parties at party-less coalition at minority ang bubuo sa subcommittee. Pagbobotohan ng mga ito kung anong amendments ang tatanggapin sa panukalang pambansang pondo at subject sa approval ng House Committee on Appropriations. Ngayon po, iba na. Sa simula pa lang po ng budget process, pagkatanggap namin ng NEP, o di kaya pag nagsimula tayo sa Mother Committee hearings, tumatakbo po yung Subcommittee on Budget Amendments Review. Kaya po tuloy-tuloy yan, yung mga deliberasyon. At yung mga deliberasyon po, ang importante dito, bukas sa publiko ang mga deliberasyon. Ibig sabihin, nakikita ng ating mga kababayan, ano yung mga pinapanukala ng mga amendments, ano yung deliberasyon, at higit sa lahat, ano yung mga aaprubahan at ipapasok sa ating panukalang budget. Ang pagbabagong ito ay bukod pa sa iba pang reforma na ipatutupad sa gagawing deliberasyon sa panukalang pambansang pondo sa susunod na taon, gaya ng pagbukas ng Bicameral Conference Committee proceedings sa publiko, gayon din ang pakikibahagi ng lehitimong people's organizations sa House Committee deliberations. Samantala, target naman ng Kamara na umpisahan ang deliberasyon sa 2026 proposed national budget sa unang linggo ng Setyembre. Inaasahan naman ang pagsumite ng National Expenditure Program sa Kamara sa susunod na linggo o sa August 13. Kumpiyansa naman si Congresswoman Swansing na maipapasa on time ang pambansang pondo para sa 2026. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kumpiyansa si Senador Sherwin Gatchalian na mas mapabibilis na ang pagresolba sa 2026 budget para sa Office of the Vice President. Ito ay dahil lilimitahan na rin din ang confidential funds sa intelligence at law enforcement agencies. Ang detalye sa ulat ni Asher Kadapan Jr. Confidential funds ang pinaka-contentious o nagdudulot ng argumento o kontrobersiya sa pondo ng Office of the Vice President. Ito ang inihayag ni Senador Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Finance, sa gitna ng nalalapit na deliberasyon ng proposed 2026 national budget. Aniya, simula pa ng 2025 budget ay tinanggal na ito sa pondo ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Sa katunayan, basic o mga talagang kailangan na lang sa operasyon ng pangalawang Pangulo ang ibinigay na budget para sa OVP. Kaya para kay Senador Gatchalian, mas madali na itong resolbahin para sa 2026 budget. So as long as wala nang contentious items on which is the confidential funds, feasible naman yung budget ng OVP. Bukod sa OVP, sinabi ng senador na magiging lubhang mahigpit na rin ang Committee on Finance pagdating sa confidential funds ng anumang ahensya ng gobyerno. Ito ay upang maiwasan ang mga issue o kwestiyon ng irregularidad sa panukalang pondo. That's another budget principle that we will be adhering to in the Committee on Finance. Yung mga intelligence funds, confidential funds will be limited to agencies that truly require them, enforcement agencies, intelligence agencies, so hindi na free for all, no, yung confidential funds.
Inaasahan ng komite na ilalabas na rin ng palasyo ang proposed 2026 national budget ngayong buwan ng Agosto. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang isagawa bukas August 6 ang kauna-unahang organizational meeting ng House Committee on Human Rights. Bago ito, nanawagan ang chairperson ng House panel na si Manila 6th District Representative Benny Abante sa Kamara na muling tipunin ang Quadruple Committee para sa mas malawak na mandato, kabilang na ang investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabungeros. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang inaasahan sa isang organizational meeting ng House Committee on Human Rights? Sa organizational meeting na nakatakda bukas, araw ng Miyerkules, August 6, alas 10 ng umaga, inaasahang mapag-uusapan ng House Committee on Human Rights yung mga ipatutupad na panuntunan o rules ng House panel. Sa panguna ito ng chairperson ng komite na si Manila 6th District Representative Benny Abante. Bago ito, hinikayat ng kongresista ang Kamara na muling tipunin ang Quadruple Committee o Quadcom na binubuo ng House Committees on Human Rights, Public Order and Safety, Dangerous Drugs at Public Accounts. Inihain din ng kongresista ang House Bill No. 106 para ipagpatuloy at palawigin ang investigasyon ng Quadcom sa extrajudicial killings, illegal na droga, pogo-related crimes at katiwalian kung saan sangkot ang mga public official. Bukod dito, isinusulong ding maimbestigahan ang kaso ng mga nawawalang sabungero. Pakinggan natin ang pahayag ng kongresista. Ang tanong ngayon, bakit sila pinapatay? May connection ba ang mga kasong ito sa mga naunang EJ case na ating iniimbestigahan? O nagkaroon na ba tayo ng kultura of killing with impunity? Samantala, inihalal namang chairperson ng House Committee on Dangerous Drugs si Bukidnon Representative Jonathan Kit Flores at chairperson ng House Committee on Public Order and Safety si Manila Representative Rolando Valeriano. Yan muna ang latest live mula rito sa Kamara. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Isang panukalang batas ang isinusulong ngayon sa Senado laban sa malisyosong paggamit ng artificial intelligence. Batay sa Senate bill na inihain ni Senate President Francis Escudero, papatawan ng parusa ang mga umaabuso sa paggamit ng AI. Mula sa Senado, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano itong mga parusa na ipapataw laban sa mga malisyosong paggamit ng artificial intelligence? Pagkakakulong o multa o parehong parusa ang maaaring kaharapin ng mga gagamit ng artificial intelligence o AI na may layong magpalaganap ng maling impormasyon, pasamain ng ibang tao o kaya ay mag-promote ng mga kahinahinalang investment schemes para sa pinansyal na pakinabang. Ayon kay Senate President Francis Jesus Escudero, kung maayos na gagamitin ang AI, maaari itong magsilbi bilang makapangyarihang kasangkapan para sa edukasyon, negosyo at iba pang larangan. Ngunit sa realidad, inaabusoan niya ang AI ng ilan upang magdulot ng personal na pinsala o sirain ang tiwala ng publiko. Paliwanag ni Senador Escudero, madalas makita ang ilang mga politiko maging ang mga malalaking negosyante na tila may tinutulak na produkto o investment na hindi tiyak kung lehitimo. Ngunit ang katotohanan anya ay ginagamit lang ang imahe nila sa pamamagitan ng AI na walang anumang pahintulot galing sa mga naturang tao. Kung hindi anya ito mapipigilan, ang mga ganitong masasamang aktibidad ay maaaring magpatuloy na dumami at biktimahin ng mga inosenteng mga individual. Bunsod nito, inihain ng tagapangulo ng Senado ang Senate Bill No. 782 o ang Physical Identity Protection Act.
Layo nito na patawan ng kriminal na pananagutan ang mga taong responsable sa paggawa, pagkopya, pamamahagi, paglalathala ng physical attributes ng isang individual sa isang media content ng walang paalam. Panukala dito na patawan ng parusang pagkakakulong ng 1 hanggang 12 taon o multa mula sa 200,000 hanggang 1 milyong piso o parehong parusa depende sa uri ng paglabag. Kung ang lumabag naman ay isang public official o empleyado ng gobyerno ay maaari itong patawan ng absolute perpetual disqualification o habang buhay na pagkakatanggal sa public office. Bukod pa ito sa maximum penalties na nakatakda sa naturang panukala. Sa panukala laban sa malisyosong paggamit ng AI, exempted o hindi kasali dito ang paggamit ng AI-generated content na isinagawa o isasagawa in good faith o may magandang intensyon gaya ng factual reporting o dokumentasyon ng mga may kinalaman sa specific na interest o may kinalaman sa public interest ng mga nasa media. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Naihain na ng Kamara ang motion for reconsideration nito sa impeachment ruling ng Supreme Court sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General. Inihiling ng House of Representatives sa Korte Suprema na baliktarin ang desisyon nitong unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang detalye sa report ni Rosa Licos. Sa mahigit 60 pahina, inihain na ng House of Representatives sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General ang motion for reconsideration sa Korte Suprema kaugnay ng ruling nito na unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Hinihiling ng Kamara na baliktarin ng Korte Suprema ang desisyon nitong immediately executory o agarang pagpapatupad. Gayon din na pag-isipang muli ng Korte ang ibinabang pasya at i-dismiss sa mga petisyon laban sa impeachment case dahil sa kakulangan ng merito. Sa motion for reconsideration o MR ng Kamara, iginiit na ang 4th impeachment complaint ang natatanging initiated o nasimulan at nakumpleto, samantalang ang unang 3 reklamo ay sumailalim sa proseso na inclusion at referral. On February 5, 2025, the House transmitted the 4th impeachment complaint, filed and signed by 215 members to the Senate. Only after this transmittal did we archive the earlier 3 complaints. The sequence matters. It proves there was only one valid initiation, not 4. Naninindigan din si Speaker Romualdez sa eksklusibong kapangyarihan ng Kamara na mag-umpisa ng impeachment process. Iginiit din itong hindi mananahimik ang Kamara sa gitna ng umano'y kinakaharap nitong panghimasok sa institusyon. With full respect to the Constitution, in defense of institutional balance, and in the name of the Filipino people, the House of Representatives has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court. Let us be clear. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared, not subject to pre-approval, and not conditional. Ayon pa sa liderato ng House of Representatives, hindi nararapat ang paglalatag ng mga bagong panuntunan kaugnay ng impeachment proceedings. When the court lays down rules for how it or others like it may be impeached, it puts itself in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future accountability. That is not how checks and balances work. We filed this motion for reconsideration not to provoke, but to protect. Not to assert supremacy, but to restore balances. Naniniwala naman si Mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, House Deputy Minority Leader, hindi patalo ang impeachment case na inihain sa Senado ng Kamara laban kay VP Sara. Ito ang iginiit ng kongresista matapos ang pahayag ni Acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na dapat tanggapin ng House of Representatives ang pagkatalo umano nito kasunod ng desisyon ng Korte Suprema. Hindi pa ho namin pwedeng tanggapin kasi meron pa ho tayong remedyo. Umaasa pa po talaga kami
na sa pag-file ng motion for reconsideration ng House of Representatives. We're still hoping, praying na magkakaroon ng re-examination, especially of the material and crucial facts na medyo mali yung pagkakaintindi ng Korte Suprema. Dagdag pa nito, sakaling pagbigyan ng Korte Suprema ang motion for reconsideration ng Kamara, walang choice ang Senado kundi ipagpatuloy ang impeachment proceedings. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ang sulat sa Korte Suprema ang iba't ibang grupo o concerned citizen na humihiling sa hukuma na baliktarin ang kanilang desisyon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Anila, dapat magkaroon din ng public oral argument sa issue. Mula sa Maynila, may report si Dante Amento live. Dante, yan bang sulat nila ay pwedeng makonsidera o maisama sa pagresolba ng Supreme Court sa motion for reconsideration sa kaso? Magandang tanghali, Ella. Titingnan natin kung ano ang magiging aksyon ng Korte Suprema dito nga sa inihaing sulat ng iba't ibang mga grupo. Marami ang nakapirma, Ella, na nakita natin ay mga professional at inihiling nga nila sa kataas-taasang hukuman na baliktarin ang kanilang desisyon noong July 25 kung saan diniklara ng hukuman na labag sa konstitusyon ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang hiling din nila, Ella, sa hukuman ay magsagawa ng isang public oral arguments para dinggin o mahilahad ng magkabilang panig ang iba't ibang mga isyu kaugnay dito sa inihain ng impeachment complaint sa pangalawang Pangulo. At ayon pa sa grupo, bayaan daw ang Senado na gawin ang kanilang trabaho na litisin ang pangalawang Pangulo kaugnay sa articles of impeachment na inihain sa kanya. At binigyan din nito na ang HOR o ang House of Representatives ang tanging may kapangyarihan na mag-initiate o magpasimula ng impeachment proceedings. At ang mga binatikos din ng Grupo Ella ang mga requirement na inilagay ng Supreme Court dito ngayon sa paghahain ng impeachment complaint. Ang sinasabi nila dito ay maaaring may conflict of interest dahil maaari daw makinabang dito ang mga justices bilang mga impeachable officials kung saan mahirap umano ang uusad ang impeachment proceedings sa ilalim nitong inilahad na mga requirement ng ating kataas-taasang hukuman. So gaya ng iba't ibang mga grupo, Ella, bukod dito sa pagbaliktad nga sa desisyon ng ating kataas-taasang hukuman sa kanilang inilabas na ruling noong July 25, ay gusto rin nilang mapanagot nga si VP Sara dahil involved umano ang malaking pera dito sa kanyang kaso. At bukas ay magsasagawa din sila ng kaukulang kilos protesta naman diyan sa Senado kung saan inaasahan natin natatalakay naman ng mataas na kapulungan itong issue ng impeachment laban sa dati o sa pangalawang Pangulo. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Elma. Maraming salamat, Dante Amento. Naging matagumpay ang kauna-unahang maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas at India na isinagawa sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Bagamat may nagpakitang dalawang PLA Navy malapit sa lugar ng pagsasanay, hindi naman ito naging hadlang sa pagsasanay. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Matagumpay na naisagawa ang kauna-unahang Maritime Cooperative Activity o MCA ng Pilipinas at India sa kabila ng presensya ng People's Liberation Army Navy ng China. 2 araw na isinagawa ang pagsasanay mula Zambales hanggang Mindoro. Hindi naman naging hadlang sa operasyon ng namataang Chinese Navy destroyer at frigate sa layong 26 nautical miles na lumapit ng hanggang 10 nautical miles. We just keep on tracking and monitoring them. Then eventually, nakita natin sila kahapon at nakita sa horizon around 10 nautical miles. But hindi po siya naging hadlang para hindi natin ituloy yung activity natin. We proceeded as planned, safely and professionally. Puno ng aktibidad ang unang araw ng pagsasanay na umabot hanggang madaling araw.
At aminado ang Philippine Navy na marami silang natutunan sa Indian Navy. Unang-una yung mga warfare techniques, tactics at procedures po ng Indian Navy. It's first time for us, it's personally for me also. We share an international doctrines when it comes to modern navies. But this time, mas marami po tayong natutunan when it comes to how they do their air defense exercise, how they do their anti-submarine warfare exercise, anti-ship missile defense exercise. Tumulong naman ang BRP Miguel Malvar sa pagprotekta sa INS Shakti gamit ang secondary guns nito na 35mm close-in weapon system. Makikita nyo sa aking likuran ay gumalaw itong anti-air defense system nitong barko at nag-lock din siya. Ibig sabihin, meron siyang nadedetect na kalaban. Ganito ang ginagawa niyan sa tunay na senaryo. Ito yung pangunahing armas nitong barko laban sa kalaban na magmumula sa himpapawid. Pagkatapos ay isinagawa naman ang replenishment at sea oras, habang umiikot naman ang chopper ng Indian Navy upang bantayan ang perimeter. Nakaposisyon din sa likuran ng corvette at destroyer ng India, kasama ang isa pang barko ng Pilipinas na BRP Jose Rizal nagmamatiyag sa paligid. Para sa Philippine Navy, mahalaga ang pagsasanay na ito kasama ang India. Ryan Lacanlali, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ngayon ang Philippine Coast Guard na narinig sa silangang bahagi ng Palawan ang tunog ng mga pagsabog kagabi na sinasabing galing sa rocket launch activity ng China. Base sa report ng PCG, narinig ang serye ng malalakas na pagsabog kagabi kung saan naobserbahan ang mga bakas ng tila abo na mula sa rocket launch. Ayon sa PCG, ang nasabing pagsabog ay tumutugma sa schedule ng rocket launch ng China na isinagawa pasado alas 6 kagabi mula sa Hainan International Commercial Launch sa Hainan Province sa China. Sa ngayon ay prioridad ng PCG ang maritime safety at environmental protection sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. Pinapayuhan din ito ang mga maglalayag na gawin ang ibayong pag-iingat at agad na i-report sa kanila sakaling may makitang hinihinalang debris mula sa nasabing rocket launch. Ikinokonsidera na ng Philippine National Police ang pagbili ng mga non-lethal weapons para sa mga pulis. Ito ay matapos na mabaril ng pulis ang isang suspect na nag-aamok hawak ang kutsilyo sa Pavia, Iloilo. Ang detalye sa ulat ni Lea Ilagan. Makikita sa videong ito ang mabilis na pagresponde ng mga pulis sa Pavia, Iloilo. Ito ay matapos na i-report ng isang nanay ang pagwawala ng kanyang anak hawak ang isang kutsilyo kung saan dalawa na saksak nito. Sinugo din ng suspect ang responding pulis, dahilan kaya napilitan ng mga otoridad na barilin ito bilang self-defense. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, iniimbestigahan ngayon ang naging aksyon ng pulis. Mas gusto naming bigyan siya ng benefit of the doubt dahil siya talaga ang nandun. Kaya suportado namin siya hanggang sa ngayon sa paggamit ng baril sa okasyon na yon. Isuportado namin ang aming pulis sa kanyang ginawa. Unless that there will be evidence of grave irregularity. Bunsod ng insidente, ikinukonsidera na ng PNP ang pagbili ng mga non-lethal weapons upang ipagamit sa mga pulis tulad ng batuta, pepper spray at taser gun. Moving forward, tinitingnan din namin kung paano bang opsyon na hindi humantong sa pagkamatay ng tao ang ating mga responde. So, we are studying it. The matter is under consideration and deep study para siguraduhin na mag-improve pa ang responde ng Philippine National Police. Sinabi pa ni Chief PNP na dapat ding ilagan UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa sa ilalim sa yellow alert ang Luzon Grid ngayong araw ng Martes, August 5. Base sa advisory ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, iiral ang yellow alert sa Visayas Grid mamayang alas 3 hanggang alas 4 ng hapon.
Gayun din mamayang alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Nangangahulugan ito na manipis ang supply ng kuryente sa Visayas kung saan nasa 2,889 megawatts lamang ang available capacity kumpara sa peak demand na aabot sa 2,489 megawatts. Ilang planta ng kuryente ang sa ngayon ay nagpapatupad ng forced outages sa Visayas grid. Dagdag pa ang mataas na demand sa kuryente dahilan para umiral ang yellow alert. Samantala, nananatili namang nasa normal na kondisyon ang Luzon at Mindanao grid. Activated na ang mga bagong adaptive traffic signal lights sa C3 Road, Espanya at Magsaysay Boulevard sa Maynila. Ito'y parte ng pagtugon ng traffic sa naturang mga kalsada. At para sa detalye, makibalita tayo kay Ivan Alvarez live. Ivan, ano yung kaibahan nitong bagong traffic signal doon sa mga luma ng ginagamit ng MMDA? Yes, Aga, ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Attorney Romando Artes, itong mga bagong stoplights ay mayroong smart and adaptive system at gumagamit din ng artificial intelligence. Opisyal nang inactivate ngayong araw ang mga adaptive traffic signal sa C3 Road, Espanya at Magsaysay Boulevard. Ito'y kaugnay ng inisyatibang gawing adaptive signaling system ang lahat ng traffic lights sa Metro Manila kung saan tuluyan ang inalis ang mga traffic signal lights na gumagamit ng countdown timers. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, malaking bagay ito upang mabawasan ang mga aksidente lalo na sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Nasa 143,000 po ang dumadaan dito sa mga intersections na ito sa isang araw na mabibenepisyohan po ng isang smart traffic signal system or stoplight. Dagdag pa ni Chairman Artes, ang mga bagong traffic lights na ito ay integrated na rin sa sistema ng MMDA upang mas maging maayos ang traffic management. Mula sa mga analog stoplights ay pinalitan na ang mga ito ng mga may artificial intelligence na nakakonekta na rin sa system sa pamamagitan ng fiber optics. Samantala, tanggal na ang lahat ng stoplights na may countdown timer sa buong Metro Manila habang nasa 90% na ang pagkakabit ng mga bagong stoplights na mayroong adaptive signaling system. Aga, itong partikular na 3 bagong stoplight na ito ay nanggaling mula sa pangunaan ng North Luzon Expressway o NLEX para sa mga road intersection na nasa ilalim ng kanilang Skyway project. Yan muna ang update mula dito. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Tambak na basura ang nakuha sa clearing operation sa 11 lugar na itinuturong dahilan ng nararanasang matinding pagbaha sa North Luzon Expressway noong Hulyo sa kasagsagan ng walang tigil na ulan. Isinagawa ang operasyon kasunod ng direktiba ng Pangulo at pagpupulong ng Department of Transportation, Toll Regulatory Board, Department of Public Works and Highways at mga LGU ng Valenzuela at May Kawayan. Kabilang sa mga nahakot ay mga plastik, putik at iba pang debris na bumara sa mga estero at daluyan ng tubig. Magpapatuloy ang dredging at clearing operation sa iba pang lugar upang maiwasan ang pagbaha sa tuwing tag-ulan. Magsisimula na ngayong Biyernes ang konstruksyon ng bagong passenger terminal sa Siargao Airport, alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, layunin ng proyekto na maibsan ang siksikan at gawing mas maayos ang serbisyo para sa mga pasahero. Ang expansion ng terminal ay bahagi ng isang Public-Private Partnership o PPP project para sa modernisasyon ng mga pangunahing paliparan sa bansa. Kapag natapos ang proyekto, mula sa kasalukuyang 200 pasahero, kaya nang mag-accommodate ng paliparan ng hanggang 750 pasahero kada araw. Patuloy na nananawagan ng mga animal welfare groups sa publiko na i-report ang mga kaso ng animal cruelty sa mga otoridad.
Ito ay upang matigil ang mga ganitong pangyayari at mapanagot din ang mga taong malupit sa mga hayop. Narito ang report ni Jed Narasina. Isang nakakabahalang video ang kumalat sa social media kung saan makikita ang ilang menor de edad mula sa Sorsogon City na pinagmamalupitan ng isang kuting. Dahil dito, agad na umaksyon ang Sorsogon Animal Rescue and Adaptation, isang animal welfare group upang maimbestigahan ang insidente. Ayon kay Michelle Pineda, founder at presidente ng grupo, nagpa-blatter report na sila sa barangay at ito-turn over na nila sa pulisya ang kaso. Bukod dito, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na anila ang bahala sa assessment, rehabilitation at monitoring sa mga bata. Kaugnay nito, para sa animal welfare advocates, ang karahasan sa hayop ay maaaring maging simula ng mas matinding karahasan sa lipunan, kaya't mabuting simulan ang pagtuturo ng kabaitan sa murang edad pa lamang. Ayon sa Philippine Animal Welfare Society o POS, may mga kaukulang intervention para sa mga ganitong sitwasyon na menor de edad ang gumawa ng pagmamalupit sa hayop. Ayon kay Attorney Ana Cabrera, Executive Director ng POS, mahalaga ang pagtukoy sa ugat ng ganitong pag-uugali. Interventions yan. Interventions usually sa parents and then sa school kung nag-aaral yung bata, and then ni-refer yan sa DSWD for interventions kasi maaring yung bata is meron siyang psychiatric condition or pwede pa siyang magkaroon ng maternal around or ma-rehabilitate with proper guidance. Dagdag pa niya, kahit gaano pa kataas ang parusa, kung mahina ang pagpapatupad ng batas ay walang magbabago. Kaya't mariing isinusulong ng grupo ang mas mahigpit na pagpapatupad ng mga umiiral na batas, lalo sa pang-aabuso sa hayop, kung saan nais nila ng katiyakan na ang mga nagkasala ay mahaharap sa korte o mapapatawan ng kaukulang parusa. Jed Narasina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasawi ang isang 58 anyos na lalaki sa Iloilo matapos na makaranas ng hinihinalang meningococemia. Sa ngayon ay patuloy ang ginagawang obserbasyon ng mga health officials sa Iloilo sa mga nakasalamuha ng nasawing pasyente. Mula sa Iloilo City, may report sila Lane Moreno live. Lalain, ano-ano ba yung mga sintomas na nakita doon sa pasyente bago siya pumanaw? Aga nung una nakaramdam ng pananakit ng katawan at trangkaso itong 58 years old na lalaki, pero kalaunan ay nagkaroon ito ng rashes sa katawan at nagdedeleryo. Isang 58 anyos na lalaki sa Iloilo ang nasawi dahil sa hinihinalang meningococemia. Ayon sa Iloilo Provincial Health Office, July 30, nagsimulang makaramdam ng lagnat at pananakit ng katawan ang pasyente. Pagdating ng August 2, lumala ang sakit nito at nagkaroon ng rashes, saka nawawala ng malay. Dinala pa siya sa Miagao First Aid Clinic pero kaagad din inilipat sa District Hospital at doon na binawian ang buhay. Kinuna ng specimen ang pasyente at pinadala sa Research Institute for Tropical Medicine. Sa pong individual naman ang natukoy ng DOH, nag-close contact ng pasyente sa Rural Health Unit. Walang anumang sintoma sa mga ito pero binigyan na sila ng antibiotic prophylaxis para sa sakit. Patuloy din inaalam ang mga nakasalamuhan nila sa kanyang tahanan at kalapit barangay. Ang meningococemia ay isang sakit na nakamamatay bunsod ng bacterial infection na dumadaloy sa dugo ng isang infected patient. Ilan sa mga sintomas nito ay trangkaso, pananakit ng katawan, rashes, stiff neck at confusion. Karaniwan itong nakukuha mula sa laway sa pamamagitan ng pag-ubo o pagbahing ng isang pasyenteng may sakit.
Samantala, balik operasyon na ang Miagao First Aid Clinic matapos isinailalim sa disinfection at contact tracing ng mga pasyente. And muna ang ating balita, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Comatose ngayon ang isang 18 anyos na babae matapos mahulog mula sa Ferris wheel sa Lalo, Cagayan noong gabi ng August 3. Lumabas sa inisyal na investigasyon ng pulisya na dumungaw ang biktima mula sa kinaupuang gondola habang pansamantalang nakahinto ang ride pero nahilo at nahulog ito mula sa taas ng 10 talampakan. Ayon sa LGU, nakalak umano ang safety seat bar ng gondola taliwas sa pahayag ng pamilya ng biktima na natanggal ang lock at wala ring seatbelt. Ang naturang ride, isinugod agad sa ospital ang biktima na nagtamo ng matinding sugat. Pansamantala namang ipinatigil ang operasyon ng Ferris wheel matapos ang insidente. Tiniyak ng LGU na nagpapatupad sila ng safety protocols sa peryahan at may naging kasunduan na ang operator at pamilya ng biktima. Nagbabala si US President Donald Trump na papatawan niya ng mas mataas na taripa ang India dahil sa patuloy nitong pagbili ng langis mula Russia. Sa kanyang Truth Social post, sinabi ni Trump na tila walang pakialam ang India sa dami ng taong pinapatay ng Russian war machine sa Ukraine. Mariin itong tinutulan ng India at ipinaliwanag na nag-angkat sila ng langis sa Russia matapos ilaan ng Europe ang mga supply para sa sarili nitong pangangailangan. Nanindigan ang India na ipagtatanggol nito ang sariling interes at ekonomiyang seguridad laban sa mga banta mula sa Amerika. Isinailalim ng Korte Suprema ng Brazil sa house arrest si dating Pangulong Jair Bolsonaro habang dinidinig ang kanyang kasong umano'y pakikibahagi sa planong kudeta laban sa gobyerno. Ayon kay Justice Alexander de Moraes, nilabag ni Bolsonaro ang mga naunang restraining order ng korte kabilang ang pagbabawal sa paggamit ng cellphone at pagbibigay ng pahayag sa publiko sa pamamagitan ng kanyang anak. Konektado rin ang kaso sa umano'y pakikipag-ugnayan niya kay US President Donald Trump na kamakailan ay nagbanta ng dagdag na taripa sa Brazil bilang suporta kay Bolsonaro. Samantala, kinondena ng Estados Unidos ang desisyon ng mga otoridad sa Brazil at pinatawan ng sanksyon ng Supreme Court Justice na nagbigay ng desisyon kaugnay sa kaso ni Bolsonaro. Milyon-milyong mga tao sa USA ang nasa ilalim ngayon ng air quality alerts dahil sa usok na bumababa mula sa mga wildfires sa Canada. Moderate to unhealthy na ang air quality conditions sa 14 na estado sa Midwest at Northern USA. Ayon sa National Weather Service, inaasahan ang mausok na himpapawid sa mga estado ng Minnesota, Wisconsin, Michigan, Northern Indiana, Pennsylvania, New York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Vermont, Rhode Island, New Hampshire, Delaware at Maine. Mahigit sa 200 wildfires ang out of control sa Canada, kabilang na ang 81 sa probinsya ng Saskatchewan, 159 sa Manitoba at 61 sa Ontario. Ayon sa Canadian Interagency Forest Fire Center, mahigit na sa 16.5 million acres ang nasusunog ng mga wildfires ngayong taon. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 22, versikulo 9 na nagsasabi, ang may magandang loob na mata ay pagpapalain sapagkat nagbibigay ng kanyang tinapay sa dukha. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.